Sa kaugnay na balita, ayon naman sa direktor ng UP Nationwide Operational Assessment of Hazards, maaring ilang linggo pa bago tuluyang humupa ang mga baha sa ilang lugar sa Bicol Region. Dagdag pa nito, hindi kasi akma ang disenyo ng mga infrastruktura sa bansa sa dami ng ulan na ibinuhos ng bagyong Christine. Ang buong detalye sa ulat ni Arnold Herrera. Posibleng abutin pa ng ilang linggo bago humupa ang baha sa ilang mga lugar sa Bicol Region. Ito nakikita ni UP Director for Nationwide Operational Assessment of Hazards, Dr. Mahar Lagmay, matapos manalasa at halos palubugin ng bagyong Christine ang naturang rehiyon. Sa panayam sa DZRH, sinabi nito na ang mga pag-ulang ibinuhos ng bagyong Christine tulad ng bagyong Ondoy at Karina ay isang halimbawa ng tinatawag na return period. Analysis dito, bawa dito sa Metro Manila, yung Ondoy na 455 millimeters per within 24 hours. Yan po ay dumadating lang minsanan once every 100 years. Yun po yung tinatawag sa English na return period, no? So kumbaga pag mas malaki, mas madalang dumadating. At sang-ayon sa pangamba ng mga climate scientists, dekada pa ang nakakaraan, ang dating mga pagbaha na once in every 100 years ay nagbabadya na anya na maging once in every 15 years dahil sa climate change. Paliwanag ni Lagmay, ang disenyo ng mga infrastruktura natin ay akma lamang sa katamtamang dami ng ulan at taas ng baha, kaya hindi nito kinakaya ang malalakas na kalamidad. Giit pa nito, sa halip na gumamit ng mas mamahaling materyales, mas makabubuting mag-invest sa short-term solutions tulad ng maagap na risk assessment. Gayon din sa long-term development planning ng bawat lokal na pamahalaan lalo na sa mga lugar na hindi naman binabaha. Matatandaan na sa loob ng 24 oras ay nakapagtala ang Daet Camarines Norte ng 528.5 millimeters na dami ng ulan, katumbas ng higit isang buwang dami ng ulan sa naturang lugar tuwing Oktubre. Para sa MBC TV Network News, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.